From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Panalanginan sa Diyos ang iyong mga pulong, kahimo nas paglingkod ang tanan. Praise God. Hallelujah. Ang tanang malipayon, moingog, praise the Lord. Nga, sa pagkauman sa akong mensahe, mag-aampo ko para sa inyong tugang o daghan pang pagpanginahanglan. Ayaw niyo tanawang ako nagatubag sa inyong pagampo. Nagatabang lang ko sa pagampo sa inyo, isa lang ang magtutubag sa atong pagampo. Unsay pangalan sa tigtubag sa atong pagampo? Ang atong Ginoong Kristo. When I quote from His words and then repeat them over and over again and preach from those words, I am a preacher of the Word of God. That is my job that God has given to me. But I am not the one that is going to answer your prayers. I am directing all of your prayers and my prayers to the source of our answers. And that is the Lord Jesus Christ. Unang pagampo nato, ginahatag nato natanan sa iyaha, og sa iya magagikan ang tubag. Pagabot sa tubag, mga igsoon, atong dawaton. Pero kadaghanang panahon, the condition of us receiving the answers from the Word of God, the conditions does not come from us. The conditions comes from the one that gives us the answers. Pananglitan na'y nangayo sa imuha, ug usa ka butang, wala siya makautang sa imuha. Wala gyud kay kalabutan sa iyaha. Ning duol lang siya para mangayo sa imuha. Kinsa igsoon ang imong paabuton nga naay kondisyon sa inyong duha? Ang nangayo o ang gipangayuan? Kinsa ang makabuot sa kondisyon sa paghatag? Ang nangayo o ang gipangayuan? Ang gipangayuan mao ang naay pagbuot og kondisyon sa paghatag sa imong gipangayo. Nganong di makadawat og tubag ang daghang mga anak sa Dios? Tungod kay sa ilang pagpangayo. Sila ang nihatag og kondisyon sa Ginoo. Usahay ang kondisyon nato, Lord, tubag adayon ni ha?
Gusto na ako madawat yun dahil na ako ni karon yung adlaw. Pagkawa madawat karong adlaw, kay dili mautoy kondisyon sa imong gipangayuan, na-discourage ka o usahay, bisan wa ka klaro nga musulti og mihangad sa langit kay Ginoo, baka kon man ka, oy. Bisan wa ka musulti ana, apan ang imong pamatasan nagapamatuod sa tanang higayon nga ang Dios na makak sa iyang mga saad. Ang Dios dili bakakon, kinahanglan may bawaan lang nato. Nga kung nangayo ta sa iya, ang tanang kondisyon naa sa iyang kamot. Sa tong kondisyon na, kanusan niya ihatag, unsaon niya paghatag, o asan niya ihatag. Naa sa iya. So, inig pangayo nimo, ang imong isulti mauli, Lord, nakadungog ka sa akong pagpangayo. Kanusan nimo ihatag, asa nimo ihatag, unsaon nimo paghatag, magpaabot ko. Na, sigurado na gyud nga makadawat ka sa tanan nga imong ginapangayo. Kung di ka mo hatag, wa ko'y mahimo. Kay ikaw man ang nagagunit sa kondisyon sa paghatag. Ayaw ninyo kalimtina, kayo sa kadakong sekreto na sa pagdawat og tubag gikan sa Ginoo. Pero ang Ginoo igsoon kada ampo ninyo, every time you open up your mouth in prayer, and then you ask for something Him, your prayer ascends into the throne of God, and God sees every prayer that ascends to His throne. Tanang yung pagampo na ginapasaka sa langit, makit-an tanan sa Ginoo na. Nakita niya na tanan. Tanan nga mga pagampo nimo nga nakalinya, kana tanan nakasulat, nakit-an niya. Abuta lang ang tubag sa imong pagampo. Saywa ni budamha na iniabot sa imong panalangin. Wa ka kabalo, mautoy giampo na nimong dugay na nga nalimtan na nimo. Bisan ikaw nakalimot na gani sa imong giampo. Tungod sa kadugay na, pagdawat nimo natingala ka pa. Uy, katingalahan ni. Ano, miabot na nisko. Wa ka kabalo, nakalimot na ka sa imong giampo sa unang panahon. Niabot na ang tubag karon. Praise God. So, ang Ginoo, mga kaigsunan o sa kamaayo nga Diyos nga atong gialagaran, dili siya bakakon. And I'm telling you this, I'm telling you the truth. I received so much flack because I preached the Word of God, and I preached the Word of God with power, without fear or favor. And many of those that blamed the Lord because they did not receive their answers, blamed me also because I am the one that is representing Him, and they cannot blame the God that they cannot see. And so, they tend to point a finger to the one that preaches the Word of God. And that is the preacher, the pastor. Sa haigsoon, dili tinuod katudloon, nga muingon nga imong ginawali, dili tinuod, kundili igsoon sa ilang pamatasan o sa ilang pagtanaw, nagaingon sila nga baka kang imong giwali, dili tinuod, wa man lagi ko makadawat sa tubag sa akong pagampo. Nangayo ko healing, wa man lagi ko kadawat sa akong pagampo nga sumala sa iyong gidahom. Isa nangayog healing din he. Nangayog kog healing, nabagsak na hinuong ko sa hospital. Naoperahan naman hinuong ko, kaya nakuha naman, o say gibuhat sa akong lawas. Pagkatapos nakagawas ka, healing gyapon to sa imong lawas. Mautoy tubag sa Ginoo. O sa imo tubag ang Ginoo, ang iyang itubag sa imo tao ra gyapon ang iyang itubag sa imuha. Nangayo ko kwarta, ang imong gidahom mauni nga nay manulunda sa langit, nay anghel sa langit manaog magdalag sa sakong kwarta. Di ba? Dili na mauwi soon. Kumutubag sa ang Ginoo sa imo panalangin, tao lang gyapon ang iyang gamiton. Usahay ang tubag muabot sa imuha. Pinaagi sa paghatag nimog dugang kaalam. O, ablihan nato ang sa kapultahan sa imong utok anak. Kaniya to di ka kahibalo mo himog puto, karon kabalo na ka. Dalaygo ng Diyos. Nangayo man kakagdugang panalangin. Sa kada panalangin, financial ug material ng imong pangayoon, na ay dugang responsibilidad.
dili nimo na dawaton nga naa sa silver spoon, munga nga na lang ka, pagkatapos ipasak na lang sa imong baba. With every financial and material blessings that you receive, there is a corresponding responsibility and accountability before God. If you are not ready to face accountability and responsibility before God from anything that you receive from Him, then you are not worthy to receive those blessings that you have been asking God for. Andam na ba mo ni ana? Ay na nga yung jeep. Tagay kong jeep. Itagaan siya jeep. Pero pagpaayo, nagbagulbol siya. Pagpalit og ligid karon, nagbagulbol siya. Pagkadako man di gasto ning jeepan ni. Uy! Di siya andam sa pagatubang sa responsibilidad sa panalangin nga iyang gidawat. Kung doon na kay panalangin financial dawaton, atubanga ang responsibilidad. Taw-taw ang driver may abot og miingon siya. Manang, ang imong jeep nakabangga. Naunsa naman ning tao ni, oy, ang akong gipangayon panalangin, nahimo naman hinuon nga kalisdanan sa akong kinabuhi. Di pa siya andam sa pagatubang sa responsibilidad sa panalangin nga iyang ginapangayo. Mao nang kung mangayo mo, hinumdumin ninyo na, daghang nangayo ninyo jeep, wa patagaay sa Ginoo. Kay naibalo siya, dili pa mo andam pagatubang ana. Ingon ng Diyos, andam ka pagatubang, inigdaot sa imong sakyanan, ang pyesa, pertigyo mahala. Andam ka pagatubang, kung ang imong sakyanan, makaligis og bata. Andam ka sa pagatubang sa problema niya ng mga buta. Andam ka paggamit sa imong jeep, adlong Domingo, gamiton sa akong bulaton. Andam ka ba pagatubang ana? Igsoon, kondisyon na sa atong tighatag. Kanatanan, ginatubang nato. Kining mga pagwaliha, kamaturan, o ang kamaturan may muhatag nato kagawasan. Alang sa mga Hudyo na nagsalig kang Ginoong Hesus, singon siya, kung kamo magapabilin sa akong mga sulti, kamo tinuod mahimong akong tinun-an, nga inyong mahibaw-an ang kamaturan, o ang kamaturan may muhatag ninyo og kagawasan. You know, the disciples of Jesus Christ were those who believed Him. Everybody says belief. The word belief is used 134 times in the Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. John's Gospel has the word 99 times. 99 times was the word belief mentioned alone in the book of John. It is the first prerequisite of being a disciple. Gusto kang musunod sa Ginoo, nga duol kayo sa iyaha, kisay gusto musunod nga duol kayo sa Ginoo. Naitaw na nga tarungan ingon siya, dili ko gusto musunod nga duol kayo sa Ginoo. Kay di more mo duol ko sa iya, di more daghan kayo og pagsulay. Di more daghan kayo ko og mga kalisdanan. Abi ninyo ngano mga kaigsunan, nga nasulti to sa katao, kay kun ikaw dili pahinlo sa imong kinabuhi, daghan kapag tinaguan, kakinahanglan mahinluan, kay inigabot nato sa Ginoo dili man dayon tahinlo tanan. Kumuduol gani ka sa Ginoo, tungod kay siya kahayag, di more magpaduol ka sa Ginoo, di more makit-an ang imong pagkinabuhi o pagkatao. Di more makit-an ang imong sulod, di more makit-an ang imong mga sikreto sa kinabuhi. Di more muduol ka sa iyaha, di more makit-an na. Ug busa kadtong tanan nga mosunod sa Ginoo, kinahanglan mo surrender sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Surrender nimo imong kinabuhi, maayo kung dautan. Kay kanang tanan makita, inig kakita ana, then trials and tribulations begins to crop up in your life because of those areas of darkness in your life that the Lord wants to cleanse from you, that the Lord wants to direct His light to. His light, which is His life and holiness. Munang ang qualification para ikaw mahimong disciple nga tigsunod kaayo sa Ginoo. Una sa tanan, kinahanglan mutuo ka sa iya. Mutuo ka sa iya.
Kailangang manampalataya ka sa Kanya. That's why the word believe here is mentioned 134 times in the Gospel and 99 times in the book of John alone. O, kung mutuo ta, kinahanglan mahibalo ta. Dili man ka pwedeng mutuo nga wa ka kabalo. To believe, we have to know. Aron nga kita makatuo, kinahanglan makahibalo ta. Ha? Ang mga pulong sa Dios nagahatag og pagtuo aron kita mahibalo. Sa dihang iwali ang pulong sa Dios, maminaw ta, mabutangan tag pagtuo tungod kay makahibalo man ta. Unsaon nimo pagkahibalo? Ang pagkahibalo pinaagi sa imong pagsabot. It is the Maker's instruction manual that shows us the way to get to the best out of our lives. We should therefore pore over it, study it, meditate upon the Word of God, fill our hearts and minds with the Word of God, and then let the Word of God accomplish in our lives the purposes of God. Pasagdan nato nga ang pulong sa Dios muhimo sa tanang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsaon nato pagkahibalo ang mga pulong sa Dios? Ang paagi lang may bawaan nato ang pulong sa Dios kung kini atong pagatun-an, atong ablihon, mag-meditate tagikan sa mga pulong sa Dios nga atong nadungog, nga atong nabasa. Pulon nato ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna, ang atong alimpatakan sa tanang pulong sa Dios. Unya pasagdan nato ang pulong sa Dios, muhimo sa tanang katuyuan ini sa atong kinabuhi. Hallelujah! How many of you born-again Christians have already read the Word of God from page to page, from Genesis to Revelation? Kinsa naman sa inyo nakabasa sa Word of God, page to page, Genesis to Revelation? Walay usang born again. Usahay, ang daghan natong problema nagagikan sa pagkawalay kahibalo sa pulong sa Dios. Ingon nga mga Kristohanon, kada Domingo magtigom ta sa simbahan para maminaw sa pagwali sa Word of God. Apan dili lang ta magsalig sa atong mga pagpaminaw. Kinahanglan na matagusan nato na ay Biblia nga atong ginabasa sa atong panimalay. Mga Kristohanon, gusto ninyong mabasa ang Genesis to Revelation sa inyong kinabuhi? Gusto niyo mabasa ang Biblia from page to page sa inyong kinabuhi mo inyong buhaton? You read three chapters of the Old Testament during the day and 2 New Testament chapters during the night. Sa adlaw, buntag, una ka mo trabaho, pagka manibog ampo, pagbasa og 3 ka kapitulo. Sa Old Testament, sa buntag. Sa hapon o kaya sa gabi, basaha ang 2 ka New Testament chapters. Magsugod sa Genesis, sa Old Testament, sa New Testament, magsugod ka sa Matthew. Pagkatapos mga kaigsunan, sulod lamang sa 54 oras o 54 ka higayon ang kasulatan imo nang nabasa tanan. Usahay mo basa ka, bisan dili mo sabton, dunay mga butang diha. Gusto nimong dili, imog yung masabtan. Mo nang inigwali na ako dinhi, kabalo ka. Kanang giwali ni pastor, naagian na nako na sa akong pagbasa. Karon nagsugod ko sa pagpakasabot tungod kay ako naman ang naagian sa akong pagbasa. Mo nang usay magwali ko diri, magwali ko may tungod ni Noah, magwali ko may tungod ni Abraham. Ang uban sa inyong mga utana, kinsa kaning asawa ni Abraham? Wa kabalo. Kinsa katong igsuon ni Abraham si Noah? Liman ka na. Nga naman, born again ka, po ka masayod, bisan sa istorya, sa mga nasa balang sulatan. Mo nang usahay ang yawa, igsoon makalimbong sa tuwa, o kita magsugod nga dunay mga problema sa kinabuhi.
Si Ginoong Hesus dinhi sa John 8:32-33, naghatag siya kanato og usa ka talan-awon. Ingon siya diri sa iyang gisulti, makatabang ni kanato ingon nga mga disciples. Ingon siya sa 32, and yes, shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, yes, shall be made free? Ang pagpasabot dinhi sa tuwa nga makatabang sa tuwa, nga gitambag sa tuwa mauni. Kinahanglan magpabilin ta sa pulong. We must abide in the Word of God. Magpabilin ta sa pulong. Ang pagpabilin, kung kamot ang gamiton, gunitan. Kung tiil ang gamiton, tindugan. Kung likod ang gamiton, higdaan. Kung baba ang gamiton, kaunon. Kung tutunlan ang gamiton, tunlun. Kung dalunggan ang gamiton, paminaon. Kung mata ang gamiton, tan-aon. Mana ang word nga pagpabilin. Nganong kinahanglan magpabilin ta sa pulong sa Dios para mahibalo ta sa kamatuoran. Walay laing kamatuoran ang pulong sa Dios lamang. Sa diyang mangita mong kamaturan, dagan sa Word of God. Maunay atong daganan ang Word of God. Maunay kinahanglan mo ang hitay igsoon sa Domingo. Nga naman, sa atong pagbasa, okay lang. Bisan di nyo sabton, basahon ninyo, kinamabasa ninyo ang Genesis to Revelation, ang tibok Bible kinalan sa inyong lifetime, at least nabasa ninyo kaunum, balik-balik, Genesis to Revelation. Pagka nahumanan nyo, basa ka usa, balik na pud ka, basa na pud ka, Genesis to Revelation na sad. Pagkatapos, nabasa na nimo na, iniganhin nimo, kinahanglan na mo tudlo sa imo sa mga pulong sa Dios. Somebody must teach you the Word of God. So, ma-enhance og samot ang kamatuoran diha sa imuha. Katong imong naagian na sa pagbasa, mubalik sa imong panumduman. Apan pagbalik sa imong panumduman, doon na bag-ong kahayag o doon na bag-ong kamatuoran. Kay na-explain na sa alagad sa Dios nga nagawali sa imo sa kamatuoran. O pagkahuman ka tumahimong bahin sa imong pagkatao, bahin sa imong espiritu, makalakaw ka nga doon kahayag sa imong kinabuhi. Nganong kinahanglan atong mahibaw-an ang kamatuoran? Aron ang kamatuoran may muhatag nato og kagawasan. There are so many doctrines in the world today that we have received, and they are never based from the Word of God. We have been in those big formal churches where we have received the traditions of ages past, and we've received them without scrutiny from the Word of God, and because we were ignorant from the knowledge of the Word of God. Why are we ignorant before from the knowledge that is coming from the Word of God? Because we were taught doctrines that are contrary to what the Word of God says. They said, do not read the Bible, because if you read the Bible, you go crazy. Do not read the Bible, because if you read the Bible, something bad will happen to you. And we believed them. We became intelligent in so many things, but never the intelligence and the knowledge that comes from the Word of God. So nagdakuta ang atong nadawat, puro lamang mga tradisyon nga wala sa balang kasulatan. Pag-ingon sa tuwa nga naay purgatorio, tuo dayon ta. Pag-ingon nga naay limbo, tuo dayon ka. Pag-ingon nga mao ni mao na, tuo dayon ka. Pag-ingon nga naay krus nga naglutaw gikan sa suba, dagan dayon ka. Pag-ingon nga naay unsa ni? Nayo sa kagamay kahoy nga nilutaw dito sa kwan. Naitabo bayani dito sa Albay, mga kaigsunan. Pag-ingon nga, uy, na ako'y nakitaan dito sa ilalom sa dagat o sa kagamay ninyo. Tapos gikuha niya, gibuhatan yun og kapilya dito sa suba. Pagkatapos igsoon after 3 years, nagapilgrimage ang mga tao dito, gibuhatan yun og kapilya dito sa tunga yun sa suba. Kay katong ninyo dito man nakita, busa may gibutang dito.
Kay milagro. Nganong tuwa siya sa ilalom sa suba. Sa'yo na itabo. After 3 years, sigig pilgrimage ang mga tao, perte ginampuwa, ikso lang uban, mga hulog pa dito sa suba. Naapagani ko nun, nagalunod dito. Pasig di lang kay, nalunod ko tungod sa akong pagampo. Sa ninyo, after 3 years, na ay taong nibalik dito. Katong tawhana, taga dito. Taga dito to siyang tawhana. Pagkahuman, nakadungog siya sa pagwali sa Word of God, na born again siya. Pagka born again niya, ang tanan niyang mga santos-santos balay, gilabay niya sa suba tanan. Lakip na tong ninyo nga gamay. Nakitaan sa usa katao nga tuwa sa ilalom. Pagkatapos ingon siya milagro kay nasa suba, gibuhatag kapilya didto, iya di ito sa usa ka daang Katoliko nga na born again. Pagkaibalo sa uban, ingon siya nga, ingon tong uban nga, pagkadako ra ba na akong donation anang kapilyaha? Uy! Ang akong debosyon nga sayang lang dahi, kadili dahi ito tinuod ang milagro. Mauni ang hinungdan kung nganong kinahanglan mahibaluta sa pulong sa Dios. Kay kung wata kabalo sa pulong sa Dios, mura taga may bata nga gianod sa tanang huyuhoy sa mga pagtulunan, sa mga madungog nato, milagro diri, milagro didto, uy na ako'y nakitaan nga tunob sa simento. Sindihan na natong kandila, katupong tanang mga intelihenteng tao dito, mangluhod po, praise God, tunob lang. So, mahimo sa tunob sa imo, ha? Mga igsoon, biyaan nato na tanan. Mubalik ta sa kamaturan. Mubalik ta sa pulong sa Diyos. Hallelujah! Ang tunob, ang ninyong giukit, dili na may makaluwas. You will not be judged because of those in the last days when you stand before the judgment seat of Christ. Christ will not judge you according to those doctrines and according to those beliefs. He will not judge you if you have seen the Santo Niño in the river. He will not judge you if you have seen footsteps on the concrete. He will not judge you if you've seen the dancing sun. He will not judge you if you died in Bukawi because of a certain festival. He will not judge you. You will never hear Christ judge you because of those things. Or in spite of those things, the Lord is still a God of love. He still loves you. Bisan ignorante pa ka. In spite of those that you've been doing before, out of ignorance that God winked at. But right now, God wants all of us to come back to the truth. Karong panahon na, gusto sa Diyos, kitang tanan, mamalik sa kamaturan. Everybody say, praise the Lord. Wa ako nagadaot. Nagasulti lang kong tinuod. Abi ninyo sa diyang musulti tag tinuod, naagyo'y bakak ng maligsan. Kining tanang ginasulti nako, dili ni tinuod. Busaligsan nako without fear or favor. Pero nahigugma ko sa tanang mga tao nga nahigugma sa Diyos. Many people today serve God out of sincerity. They are so sincere in their hearts that they walk in the church using their knees. Gikan sa gawas, lalimang ka, mulakaw ka, gamitin mo yung tuhod, asa pang pagka-sincero ang imong makita, ana. Lalimang kaigsoon, sa pagka-sincero sa uban, alas 4 pa tuwa na sa simbahan, mugawas na, alas 12 sa gabi, nagluhod lang dito. Kuwag panyo, ihid-hid dito sa tiil sa kahoy nga, giukit pagkahuman igsoon, ipahid sa naong asa kakakitag sinserong pariyana. Believe ko sa sincerity sa tao, sa pagalagad sa Diyos, pagingon nga mauni ang imong buhaton, bisan pagwa niya makitas kasulatan tungod sa iyang sincerity, iyan ang buhaton. Ako niya tong panahon na igsoon, muhatag ko sa akong respeto, bisan altar boy ko, ang akong panguro sa ana lang. Pero nakakita ko sa mga taong sincero, ang panguros gikan diri igsoon, paingon diri. Nanganak na nga po pa. As I look at those people in sincerity, makaingon ko,
nga kining mga tawhana nagdahom nga tungod sa ilang pagkasinsero, makita nila ang Dios sa kadlaw ug moingon ng Dios tungod kay sinsero ka sa imong pagkarelihiyoso nakita nako. Tungod niya na maluwas ka, motoy lang gidahom, ngay sulti sa Ginoo sa ila sa ulahing mga adlaw. Apan sahi sa ilang pagdahom, lahi ang ilang maabtan. Mauto ang makaluluoy. That's why that is where I come in. Because of that sincerity, some people have been deceived. Some people have been deceived from knowing the truth. Abi sa yawa katong imong ginabuhat para sa imo, para sa Dios. Ingon ang yawa buhatan na, kay mao nay pagkabalaan, kamo nay gihigugma sa Dios. Pagkatapos gituuhan nato to, wat ta kabaluang gisulti sa yawa nato, maudi ay ang dulumtanan sa tubangan sa Dios. Pagabot diay dito sa giharian, wala diay to'y balos tanan. Nagpabaga ta sa atong mga kubal diri sa atong tuhod. Wala di ay to'y kapuslanan tanan. Kay dili mo to'y panukdan sa Dios aron ikaw pagahukman kung ikaw moadto bag langit ug dili. Ang panukdanan sa Dios nagpabilin nga walay lain kun dili ang iyang mga pulong. Sa sulti sa Ginoo, ang sulti sa Ginoo mao ni ingon siya, if you reject me and receives not my word, there is one that will judge you in the last days. The words that I have spoken shall judge you in the last days. That's why I am struggling to preach the Word of God everywhere. I am even struggling in this cathedral to preach the Word of God. You know, every service is a spiritual battle. Every prayer time is a spiritual battle against the forces of the enemy. What the enemy does is that he keeps us from knowing the truth. Maunang kung doon na pagwali sa Word of God, ang yawa mulihok na. Namatikdan ba ninyo na? Sa panahon sa special song, walay usan ninyong katulugon. Pero pagabot na sa pagwali sa Word of God, na unsamang mga mataha nga di namang yun mabuka. Abi ninyo nga no, tungod kay ang mga awit, bisan mahinumduman nimo na tanan, maawit pa nimo. Daghang ganing nangayo sa tuwag mga alawiton sa TV. Bisan maawit nimo na tanan, wa ka matulog sa pagpaminaw ng special song. Apan pagadto nimo sa langit, dili ka hukman kung pila ka special song ang imong nahinumduman. Dili ka hukman kung pila ang imong na-memorize nga mga awit. Dili ka hukman tungod niya na. Ang ihukom sa imo, maugyapon ang imong pagkahibalo sa kamatuoran. Pulong gyapon sa Dios ang ihukom sa imo. Hallelujah! Pulong gyapon sa Dios ang isukod sa imo kung giyon sa nimo pagkahibalo. Tungod kay imong pagkahibalo sa pulong sa Dios, ingana ang extent sa imong pagkahibalo sa kamatuoran. Mao nang kada service spiritual battle. Mao nang sa mga workers nga dinhi, say na matikdan nako, mismong mga workers, mga kaigsunan, pagabot sa pagwali sa Word of God. Di gyud mapugna na ilang duka. Munang ako silang gingnan, gikan karong Sunday, inigadtog simbahan, kung kabalo mo nga magamit lang yapon sa yawa ang paglimbong sa inyuhang mga mata, nga patulugon mo niya, pagabot sa pagwali sa Word of God, pagdalamog o sa kakabong tubig, ibutang sa inyong atubangan, inigabot sa panahon nga magduka mo, kuhag usa ka kumkum nga tubig, ibutang sa imong nawong, aron di gyud ka makatulog. Hallelujah. You know why? Because the Word of God is so important. Dili kanya ingnon, worker ni, pasagdan ako ni, mahadlo ko sa worker. Ang worker, maoy unang pangitaon sa yawa. Abi ninyo pagbisita sa yawa, there's Jesus Christ, dili man siya mo yun, kinsay mga member din dili. Ang iyang unang pangutana, kinsay mga worker din Pagkatapos igsoon, gusto ninyo dili, ang tanang worker, dili palitan 300 kabok, makitaan na tanan sa yawa. Pagkatapos nga makita na mo niya, similyahon niya mo tanan, pagkahumanang niyang pangitaon, ang mga dabong. Unahon ng mga dabong, gulayon tani.
Kinsa tong mga mahuyang sa espiritu, katungwa pamahinlui. Kinsa tungwa pamahinlui, mauto ang mga tao nga gahi pag-ulo. May mga ambisyon pang lain sa kinabuhi. Nga dili kababuton sa Dios. Mao to'y mga masinupakon pa sa espiritu. May mga tapulan, may pagkakawatan pa. Dili pa espirituhanon sa iyang kinabuhi. Mao to'y mga dabong, ingon ng yawa, kana silang tanan, ato na na. Mao to'y unang gamiton niya. Pagkahuman, ang isunod niya, katong mga ligon-ligon sa espiritu. Kining mga ligon-ligon sa espiritu, gamitan tani og sophisticated weaponry. Kining mga dabong, sundang lay panganana. Kining medyo may kahibalo na sa kamaturan, medyo ligon-ligon na, gamitan tani og laing klase ng mga hinagiban. Di ni madalag sundang-sundang lang. Mao tong panargeton na igsoon. Isa-isahon na. Mao nang ang mga disciple ni Kristo sumala sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 20 gisugo nga kinahanglan ilang isulob ang tibuok hinagiban usab sa Dios. Nay helmet sa ulo, which is the helmet of salvation. Dinhi sa atong dughan na ang ginatawag breastplate of righteousness. Nakakover gyapon ang atong dughan, ang atong pagbati. Pagkatapos diri sa atong hawak, ang sinturon sa kamaturan. Diri sa atong wala, the shield of faith. Pagkatapos diri sa atong tuo, the sword which is the word of God. Pagkatapos diri sa atong sapatos, ang pagpangandam sa maayong balita. Preparation of the gospel of peace. Amen. Mao na nganong pangitaan man sa yawa unat sa tanan ng mga worker. Tungod kaya ang mga worker identified sa inyong magbalantay. Ako igsoon, pangitaon gyapon ko sa yawa, nakita na ilhan ko na niya. Sa 4 ka tuig nga gipaeskwela ko sa Dios, gipaila ko sa tanang klaseng yawa. Yawa sa unod, yawa sa salapi, yawa sa pride, yawa sa pagkamapaytason, talang klaseng yawa. Ibutang ko sa court sa Diyos. Ingon ng Diyos. Sige, makigdula mo sa akong pinili. Nakigdula, tinood sila igsoon sa 3 ka tuig. Perting binasketballay na mo. Pero salamat sa Diyos kay pagkahuman sa game, best of 7. Hallelujah. Nidaog ang inyong magbalantay, pinaagi sa gahom sa Diyos. Apan wa kumudaog, wala kumudaog nga ignorante sa pulong sa Dios. Kinahanglan ng requirement sa kuha niadtong 3 ka tuig mga igsoon, ang akong mga mata walay laing makita. Word of God lang. Dali man ka dili pwede ang dyaryo, dili pwede ang TV nga tanawon, wala ko'y laing pulong madungog, wala ko'y laing balasahon. Word of God lang. Niadtong gipaeskwela ko sa Ginoo. Na ibaluang Ginoo, it is so critical at that very time. May karon kay inyong pastor, pwede na inyong istoryahon, yano-yano lang. Pero niya itong higayon ng ipa-eskwela ko sa Diyos, dili ko pwedeng pakigistoryahan ni bisan kinsa. Tungod kay ang akong dalunggan, in tune sa tanan nga mga ginasulti sa Ginoo. Ang akong mga mata, in tune sa Word of God ug sa mga vision lamang. Wala joy line. It was so critical because the devil is going to try the servant of God. So nakigdulang yawa. And I thank God because of our knowledge of the truth that God has given to us, and through the shielding of the power of God, we came out victorious and with flying colors. Mao nang inungdan ang inyong pastor, mga igsoon, niya dinhi. Mga workers nga kauban nako, taghan paintawan mong kaunon nga bugas. Mao nang kinahanglan magtuon mo maayo sa mga pulong sa Dios. Ang Dios willing kay mo gamit sa inyo ha. Mao nang muagi mo mga pagpanghinlo, mao nang muagi mo og mga pagpanabon nga di basta-basta. Nganong paagyon mo sa Dios ana? Kaysa dihang gamiton na mo sa Dios, i-display na mo sa battlefield. Ang yawa di gyud managana ninyo.
Kung naay nakitaan nga hugaw pa ang yawa sa inyong kinabuhi, mautoy balik-balik ang target sa yawa. Because everything that is not cleansed in a disciple is his own weakness, and that is where he is going to die. Daghan kong nakauban. I have some other ministers that were with me. They have been with me for 15 years. 15 years. Apan dunay mga area sa ilang kinabuhi nga wa mahinloi. Wa pa siya wa niya ipahinloy ang kaugalingon sa kabahinan sa kwarta. Wa niya ipahinloy ang kaugalingon sa kabahinan sa unod. Wa niya ipahinloy ang kaugalingon sa kabahinan sa pride. After 15 years, mga kaigsunan, gikan sa taas, bumubulusok paingon sa ubos. Bagsak ang espiritu. Mao ni ang hinungdan kung nganong ang tanang disciples, dili lang sa workers ko nakigsultis, tanang members na musunod, ay atong tumong langit man gyud tanan, nya modala pa gyud tag-uban, perti maugyud na gikasukan sa yawa pagayo. Kanang buto kag langit nya manala ka pag-uban. The purpose that we are here is so that we could go to heaven one day, because that was God's promise to us, and still a promise to us. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have called you. I would have told you, I go to prepare a place for you. And when it's already prepared, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Usa na kasaad. Nya, nganong masuko si Satanas ninyo? Tungod kay once upon a time, si Satanas mao si Lucifer. Manulunda siya nga right hand sa Diyos, gikan dito sa langit. Tapos nagrebelde siya sa Ginoo, gibundak sa yuta. Suko kayo siya! Kaninyo nga, gustong mo dito sa dapit ngayang gigikanan. Siya mo today mo dito? Hindi, kumusugot mo mo dito. Ako gani, tuwa dito, gipapahawa, kamo pa. Pagkatapos mga BSGL pa mo, tapos worker pa mo, tapos member po, manalapag yun mo guban? Dili mahimo na, babagan tamusta ng panahon. Pagkatapos, igsoon, mababagan ka lang sa yawa, ug ikaw nagpabiling dili hinlo. Mo nang magpahinluta sa atong pagkatawhanon. Hallelujah. Usa ba katawhanon? Kaya naman tawhanong gugma. Ang tawhanong gugma, perting mabawa ng gugmahana. Maayo lang ang tawhanong gugma kung may pagsulay. Pagkananay pagsulay, ang tawhanong gugma mulubod na. Mulubad na natin. How many of you says you love your pastor? Tananay gugmas pastor mo yung praise the Lord. Nasulayan na ba inyong gugma sa kuha? Ay nyo bang gugma na sulayan na? Sulayan ra ba na sayaw ay inyong gugma? Sulayan pa ang inyong gugma. Naigugma mo tinod ko ha? Matuuhan lang inyong gugma pagka niagi nagpagsulay. Basik ang gamiton mismo sa pagsulay sa inyo, ang inyong gihigugma. Uy, lain man din as pastor. Uy, higugma pa naman ko sa iya ha. Nya, di man di mo tagad lang. Naigugman ta ako kang pastor, pero di man makikita sa kuwa. Pastor! Magpadayon kong higugma nimo. Basta, higugmaon sad ko nimo. Ang kondisyon naa sa iyang kamot. Ug maayo ka sa kuwa, pastor! Nan, magpabiling kong maayo sa imo ha. Abi ninyo, Igson, pagka nagaingon mo na sa inyong kasing-kasing, pastor, basta maayo ka sa kuha, magpabiling kong maayo nimo. Tawhanong paintaon kayo ka. Kano sa kamay mong espirituhanon, sa dihang imo na nang ibalin ang kondisyon na. Ang Ginoo na may mong pasultiyon na. Okay, ang Ginoo may atong pasultiyon. Ingon siya, anak, maayo ko nimo, basta maayo sab ka sa kuha. Ang Ginoo may angayanan na, di ba? Hallelujah! Kinsa na naghatag sa Ginoo ng kondisyon na? Kinsa na naghatag sa Ginoo ng kondisyon na? Isong kung naghatag na mo sa Ginoo ng kondisyon na, ang himaya inyo nang giuli sa iya. Ang himaya inyo nang giuli sa iya. You've given God the glory if that condition in your life has now been reversed.
And you let the Lord say it for you. How does the Lord say it? The Lord says, if you are good to me, my daughter, my son, I will be good to you. If not, you will also be cut off. Pwede na bang isulti sa Diyos sa inyo na? Pwede na bang sabihin ng Panginoon sa inyo yan? O baka ang kondisyon nasa sa kamay pa rin ninyo at sinasabi ninyo, Panginoon, basta mabuti ka sa akin, mananatili akong mabuti sa iyo. Pero kung hindi ka mabuti sa akin, none, Lord. Ako super snooty, rabagyan ko. Maay ka sa ako, Ginoo, sikog simba. Pero di na kamain ako. Ako simba, bahala ka diha. Pagkay nanapay mong gugma sa Ginoo, tawhanon ka pa, wapali mo iuli sa Ginoo ang tanang himaya. Mauna ang makitaan sa yawa sa imong kinabuhi. Ingon ng yawa, igsoon, tambo ka sa imong tawhanong gugma, oy. Magamit jud na ako na pagayo. Abi nimo, si pastor, wan jud mo tagad sa imo ha. Mauna kaya na pug tagad sa iya. Niya inyong pastor, mga igsoon, o gayaw gyud ninyo hunahunaig dautan ang inyong magbalantay. Dili ko ipadala sa Ginoo dinhi. Di ko ipadala sa Ginoo dinhi kung ang akong tuyo pasakitan ang kalag. Manang ayaw ninyo gunahunaa nga na ako'y gihunahunang dautan sa inyo ha. Ang akong gihunahuna sa inyo ha, puro kaayuhan sa inyong kalag. Praise God. Pero sahay, ang Diyos dunay pamaagi nga wa pa ninyo mahibaw-i. Ang mga pamaagi sa Diyos nga wa ninyo mahibaw-i, usahay ginasulti nako dinhi. Kay ang agi sa tawhanon paingon didto, ang agi sa espirituhanon paingon dinhi. Nagkasugat na silang duwa, mao nang di magkasinabot. Di ba nagayon ng Galatians chapter 5 ana? Ang espiritu nakigbatok sa unod, ang unod nakigbatok sa espiritu. Sugat gina sila, nagsinumbagay na sila pirmi. Ang pagbuot sa unod, dili may pagbuot sa espiritu. Ang pagbuot sa espiritu, dili may pagbuot sa unod. Sa di ikaw mo sunod sa Ginoo, kinahanglan ang espiritu may mudaog. Ikay mo sunod sa iyaha. Ginoo, ang tanang kondisyon, iuli na ako sa imuha. Ang tanang kondisyon, paingon sa imuha, Ginoo. If you already have that in your heart, then the condition of being a disciple is already yours. Musunod ka na sa Ginoo karon, mo-follow ka na sa iyang kabubuton karon, ang Ginoo mahimuot na magtan-aw sa imuha. Tiyaw mo ning akong anak no, sa una ang himaya nagyud tanan sa iya, wa niya iuli sa kuha, apan karon giuli na niyang himaya sa kuha. Ingon siya sa kuha nga kung maayo ko sa iyaha dito siya ako magpabiling maayo sa iyaha. Ang tanang kondisyon na sa kuha, ang Ginoo nahigugma na ana sa imuha kay imong giila nga mas dako siya sa imuha. Kay kung muingon ka, Lord, maayo lang ko nimo kung may ka sa kuha, mas dako ka pa sa Ginoo. Kay ikaw may nagabuot sa kondisyon. Sa dingin kayo muduol sa usa ka pananglitan na kay taong hulamanan, muhulam ka, siyempre magpasakop ka sa kondisyon sa imong gihulaman. Kay mas dako siya sa imuha. Muadto ka dito sa mayor, naa kay pabor nga pangayoon, o kaya muadto ka sa gobernador, pagkatapos na kay pabor nga pangayoon, muadto ka sa senador, muadto ka sa congressman, muadto ka dito sa presidente na kay pabor nga pangayoon. Dili ka mangondisyon. Nga, presidente, ayuha ba yan ha? Samtang maayo ka sa kuha, maayo pod ko nimo. Di nimo mahimo na. Because you are of low stature and He is of high stature. That's the same thing in dealing with God. When you come to God, all conditions are at His hand, not yours. Praise God. Now we are talking about discipleship. Kinsay gusto may mong disciple sa Ginoo dinhi? You are knowing the truth right now, and the truth is going to set you free. Do you abide in the Word of God? If you abide in the Word of God, you abide in the truth. If you abide in the truth will set you free. Wa ka nakabilanggo. Mao nang importante kayo ang pulong sa Dios sa kinabuhi sa usa ka tinun-an sa Ginoo. Ang tanami yung importante ang pulong sa Dios sa tinun-an sa Ginoo. Tanawang John 8:31, if you abide in my word, that's a condition. Ngayong gihatag, kung ikaw magpabilin sa akong pulong,
kung ikaw, may kondisyon, basta ikaw, if you abide in my word. Ang mo't pasabot, kung di na ka magpabilin sa iyang pulong, automatically, dili na ka disciple sa Ginoo. Kinahanglan magpabilin ta sa pulong, importante ni. To abide in God's words means literally to live there. Live in the word of God. Puy igyot ang pulong sa Dios. Ikinabuhi ang mo't pasabot. First of all, you have to consider the practical aspect of these words. Unsa may buot pasabot sa abiding? Unsa may buot pasabot sa nagapabilin? Nagson ang nagapabilin, ang buot pasabot sa masubsob, nagatuon. Continually learn from the Word of God. Wala gyoy bugto ang pagtuon sa Word of God. Hangtod sa pagbalik ni Jesus Christ, ang tanan disciples nagatuon sa iyang pulong. Di ka mo lingkod diha pagkatapos maglingkod ka tinuod tapos yung graduate naman ko ng Word of God ba? CQ College good ko. Graduate naman ko di ko naman minawa na. Betong Reader's Digest diha be. Samtang nagwali ang pastor, nagbasa kag Reader's Digest, kay graduate na lagi ka na. Dili ka makagraduate sa Word of God. Ang Word of God ginatun-an na hangtod mo balik siya. Nagtuo ba mo igsoon? Kabalo ba mo igsoon? Nga hangtod sa langit, magtuon gyapon tagpulong sa Dios. Kabalo ba mo nga sa langit, may Bible study gyapon? Karon lang mo na sa ayo dan, ano? Hangtod sa langit, na may Bible study. Hanggang sa langit, may Bible study. Pag-aaralan pa rin ang mga salita ng Diyos sa langit. Sapagkat marami pa tayong hindi nalalaman. Sinabi ng banal na kasulatan, pagdating natin doon, malalaman na natin ang lahat ng bagay. Paano? Ipaaalam lahat sa atin yung hindi natin nalalaman ngayon dito. Doon mo na malalaman kung saan kinuha ni Cain yung asawa niya. Dinhi, daghan na kayo nangutanan. Asa daw gikuha ni Cain ang iyang asawa. Bisan saan mo gi-explain, makunot lang gyapon ng agtang, kay di gyapon kontentos tubag. Sa langit mga igsoon, makontento na gyud mo ana. Everybody say praise the Lord. Ang pulong nga disciple, abi niyo sa meaning sa pulong nga disciple? Ang pulong nga disciple ang buot pasabot, learner. Magtutuon. Magtutuon. We will never know everything as a result. Life is a continual learning experience. Daghan pa kahit ang mga butang, mahibaw-i. When we stop learning, we stop growing. And when we stop growing, we stop living. The Spirit of God is our teacher in this learning. Siya ang atong tigtuon, siya ang atong maestro. Niya ginagamit ang inyong magbalantay sa pagtuon sa inyo ni ining mga pulong sa Dios. Muna, ang pulong nga to abide, sa Greek, ginatawag meno, is to abide, to remain, to stand, to endure. Mula hutay, mutindog, mugunit, mga igsoon. Pagkatapos, may idea ni sa kabutang nagapadayon. Dili lang abiding nga nagtindog lang, away gibuhat, stagnant, kundili kining abiding dinhi nagapadayon sa pagtuon, adlaw-adlaw may mga bag-ong kamaturan ngayong natun-an, pagkatapos nagakadako ang iyang kaalam o kahibalo sa mga pulong ngayang gitun-an, sa mga pulong sa Dios. In this sense, the word is our spiritual nourishment. Ni ining mong sentido, ang pulong sa Dios may nagahatag nato og pagkaon. Nourishment, ginapakaon ta sa mga pulong sa Dios. Mao na ang yawa nagtan-aw ni ini sa tuwa. Sa diyan kita nagatuon sa mga pulong sa Dios, ambot pasabot igsoon gipangandaman nato dili lamang atong kaluwasan. Gipangandaman nato bisan pa ang yawa nga unya mo target sa tuwa. Mga Kristohanon, mga members, mga disciples, mga workers, kitang tanan target sa yawa. Daghan na kayo Jesus Christ, kung saan pa niya pag-target, nakaibalo siya. Doon na siya gahong, kay mandulunda siya sa una. Ang ilang headquarters din walay hunong. Abi ninyo ang headquarters sa yawa sa Dahil, India, walay hunong sa pagtanaw sa tuwa. At this very moment, ang atong panimbahon, tuwa sa screen nila, makitanta nila dire. Kabalo sila kinsay natulog din Dili tingali ka tirahon, usahay sa panahon sa service, pero timan-an ka. Kana pala tulog na.
pag-uli unya sa iyang panimalay, pagkatapos suguan kag mensahero sa yawa. Ang yawa wala jud nagakatulog sa iyang bulaton sa paglaglag og kalag. Mao nang ang pulong sa Dios nga atong ipaminawan, kulang pa ni mga kaigsunan nga kinahanglan atong imnon, nga atong sination. Hallelujah. Mao nang ang sekreto sa usa ka iglesia nga madaugon, nga mangilog og kalag, nga way mahimo ang yawa, protektado sa Dios, mao ang iglesia nga una sa tanan nakahibalo, nagpabilin sa pulong, nakahibalo sa kamaturan. Sa diya nakahibalo ka sa kamaturan, ang Espiritu sa Dios muanhani mo pagkahuman. Ang tanang espirituhanong bahandi muanhani mo sama sa bahandi sa pagdaig, pag-ampo. Natural naman na sa mga disciple nga nakatuon na sa pulong sa Dios, may nampuon na gyud na sila. Abi niyo sa pag-ampo, atomic bomb didto sa kuta sa yawa. Abi ninyo kanang pagdaig, nga mudaig mo, mutaas mo sa inyong kamot mo yung praise the Lord, atomic bomb sa yawa. Bungkag ang ilang katigumana na. Kinsay nagtestify na. Ang nagtestify na, usa katao nga gigamit sa yawa, pagkatapos gihimong ahente gidala sa dahil India, ug unya nahibaw-an niya ang tanang pamaagi nila didto. Ang pangalan niya Emmanuel, o sa ka-Nigerian. Gidala siya dito, tapos karong ulahi nakabig na siya sa Ginoo, pero gihimog yun siyang ahente sa yawa. Pwede siyang mawala sa kadapit ug moto sa kadapit within just a span of 5 seconds. Gikan sa Nigeria, di ba layo kay na? Pahingon sa India, igsoon, within a span of 5 seconds, pwede siya mo travel. Pwede siya mo to sa kawanangan, nga watakadto, sama sa kalanggam, igsoon. Siya ang nagtug-an na. Ingon siya kanang pagdaig sa tinod nga mga Kristohanon. Kanang mo yung silag, praise the Lord. Ingon siya, dako kayo na nga hapak dito sa mua. Ingon siya, apan kanang serbisyo nga luya. Kanang serbisyo nga ang mga nagapaminaw walay hibang kaagan, mauna nga way kaalam, wa gyud nila masabtay ang pulong sa Dios. Mao nang nagbisaya ako karon para masabtan ko ninyo. Wa gyud nila masabtay ang pulong sa Dios. Unya nga tuog. Ingon siya, kami ang hinungdanana. Mao nang kamo nga tuog diri service, ang hinungdanana ang yawa dili ang Ginoo. Everybody say, praise the Lord. Na-consider na ba ninyo kakitang tanan kinahanglan mo kaon adlaw-adlaw? Una mo niyan namahaw mo. Gwapo ba inyong pamahaw? At ano mga tambok mo yung amen? Nganong nanambok mo? Kay kusog mo mukaon. Kung kita kinahanglan og regular meals para kita magmakusganon sa lawas, labi na sa atong espiritu. Kinahanglan nato ang square meals, 3 square meals sa pagkaon sa Word of God para kita magmakusganon sa atong espiritu. You know, mga Jesus Christ members, paminawa ko ninyo. Dili lang kay namo spiritual life. Dili lang kay namo physical life. Namo spiritual life. Ang physical life ninyo, say mo rin yung giatiman. Ang uban na nagtrabaho lang tungod ani. Ang uban nagapakasakit tungod ani. Hala, trabaho dito, trabaho diri. Problema dito, problema diri. Para lang sa iyang lawas. Para lang sa pagkaon niya. Mo na ingon ng Ginoo, ayaw na mo pagpangabudlay sa tinapay nga madunot lang. Apaningon siya, pangabudlay usabing taon mo sa tinapay nga dili madunot. Walay lain kundi ang pulong sa Dios. Sigig pangabudlay para lang mukusog ang iyang lawas, para lang makakaon siya pati ang iyang pamilya, hantod na neglect na niya ang iyang spiritual life. There is such a thing as a spiritual life. How is your spiritual life? Masakiton? Kanseros? Sama ninyong physical life. Why sakit? May tanan? Ay inyong physical life, mga ison, kung importante na, mas importante inyong spiritual life.
Ang atong spiritual life, atong atimanon. Unsay pagpangatiman sa spiritual life? Pakaunay taon ninyo og mga pulong sa Dios. Mga pulong sa Dios ang ipakaon ninyo sa inyong spiritual life. Namoy financial life gyapon. Di ba namoy financial life? Nagasweldo mo, di ba? Nagapamalit mo, di ba? How is your financial life? Pastor, cancerous. Kaya nga naman, wapa ko'y sweldo, pastor. Ang akong utang, gibayad ko na ang akong sweldo sa akong utang. Ang akong sweldo, tupas kamot sa akong amo, pero nanay na nag-iiato. Masakit to na imong financial life. Ayuhay taon, magampu ka sa Ginoo. Lord, gusto ko magmahimsog ang akong financial life. Ang kwarta man ay dugo sa imong financial life, ang material nga ginahatag sa Dios nimo, ngano nagkasakit na tungod kay di ka kabalong mo dumala ana. Mga ikagkaalam sa Dios usan ay pagdumala para manambok ang imong financial life. Ang imong social life. Kumusta? Ang pagpakighimamat nimo sa ubang tao. Mga unbeliever, ang pagpakigimamat nimo sa imong mga igsoon, kumusta man? Puro maayo ba ka og relationship sa imong igsoon sa pagtuo? Nahimo ka bang panalangin sa ila? Sa mga unbelievers, nahimo ka bang panalangin sa ila? O pag uli nimo sa inyong balay mga igsoon, inig kagabi ina ang nagaampo left and right daghan kayo may tungod sa imuha. Mga unbeliever nagaampo, Lord, mga unbeliever nagaampo gyapon na. Uy, Ginoo in taon wa man ko kaila sa imuha. Pero katong Jesus Christ member dito, pirga ba? Daghan bang mga unbelievers nagasumbong mahitungod sa imuha? Nga dili maayo? Daghan ba pong mga magtutuong nagasumbong mahitungod sa imuha? Nga nagaingon, Ginoo, ako magtutuo lamang gyud ko nimo, anak namang gyud ko nimo, pero katong akong igsoon, pirga ba gyud siya? Naabay nagampo mahitungod sa imuha na? Ayuhay mong social life, pagpakikhimamat sa imong isig katao. Nagaingon ang Ginoo, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Pero una nimo maatiman na, kinala atiman nimo ang imong spiritual life. Ang imong spiritual life mauna ang imong vertical relationship. Ikaw ug ang Dios. Maayo ba ang Ginoo nimo? Ang Ginoo walang gatingog, pero mabati nimo kung maayo ka sa iyang dili. Sa diyang dili nimo ihatag ang iyang ikanapulo, maayo ba ang Ginoo nimo? Walang gatingog ang Ginoo. Pero inigukab nimo sa imong balang kasulatan, di gyud masipya tigsoon say. Pag ukab nimo, uy, malakay 3:10. Pagbasa nimo, kawatan ka hingon ng Dios. Wa gatingog ang Ginoo, pero siya ay nagsulti nimo. Dili ako giusab lang na ako na basig masuko na pud musukuha. Ang tendency ra ba sa nakigdumot sa Dios, dumtan sa dang magwawali. Kay nga naman, ang magwawali ug ang Dios nagkausa. Mo na ko suko mo sa Ginoo, ang una niyo kasuk-an ako. Mo na ko layo mo pananaw sa Ginoo, pag-abot ninyo dire, hait kay mong tinanaw sa kuha. Kung sa gibuhat ninyo sa magbalantay din, may gibuhat ninyo sa yaha. Kung sa gihuna-huna ninyo sa kuha, mo na una-huna, mo na relationship ninyo sa yaha. Mo na ang Diyos, kila mo gamit og standard, magamit siya panukod nga makita. Kaya kung sa makita, di ka kapasar. Labi na sa di gyud makita. Kinala makapasar usa ka sa makita. Amen? Okay, unsa may inyong relationship? Vertical relationship niyo mayo? Mayo, tambok kayo. Anyong horizontal relationship sa inyong sikatao, tambok, mga igsoon, lami kay katulog nimo ana. Pagkatapos himsog ka. Imong financial life, pagtanaw, uy, praise the Lord. Hallelujah. Tanang kung utang na bayaran, napay sobra, napay panghatag tithes, napay pamasahe, napay pang pledge. Woo! Ligo ng Diyos, napay trabahong maabot, daghang kaya nagapasa-pasa ko. Nganong ipanalagilan ko sa Dios? Pwerte man akong honest karon, honest kayo ko sa akong financial karon, honest kayo sa pagpakigdil sa akong sikatao karon, honest kayo ko sa nga tanan. Mo nang ipanalangin ko sa Dios, sobra-sobra akong panalangin, tamok ang akong financial life. Ay mong mental life, kumusta? Stagnant? O sa may mental life? Itambakan ni mong basura? Sige lang kagtanaw comics? Sige lang kagtanaw mga butang di maayo? Sige lang kag paminaw? O mga butang dili maayo? Ayun yung pasudli, ang bisan ng basura sa inyong mga mata o sa inyong mga dalunggan. Kay mauna igso ng matambak sa inyong mental nga pagkinabuhi.
Kung sa inyong nakita, kung sa inyong ipasulod diri, mao kanunay na ang naa sa inyong hunahuna. Kuhaw ng tanang basura, kay mo ninungdan sa balatian. Kung tambakan og basura, ang usa ka dapit, sikag mo simhutana, magmahimsog ka, tambakag basura ang imong hunahuna. Kadugayan, masakit na ka, maluya ka. Sa diya makadungog mo mga negative nga pulong, unsa man yung bation? Pananglitan, makadungog mo pagdaot. Lami kayo, no? Murag bater, musulod sa imong dalunggan. Makatanaw mo og kanang mga mahilas. Uy, lami kayo. Pero pagkahuman yung tanaw, pagkahuman yung paminaw, pagkahuman yung tanaw, matingala mo kay maluya mo. Bisan nung sound ninyo dasig, luya lang yapon mo. Pagkatapos ang number 1 sign na naluya ka, di nakaganahan mo basa sa Word of God. Pagkatapos di nakaganahan maminaw sa Word of God. Kay nga naman, ang Word of God ug ang basura, di pwedeng mag-usa. Igsoon, i-dispose usa ang tanang basura. Ang tanang nadungog na nakapasakit nimo, ang tanang nadungog na kapadaot sa imong espiritu, ihawas tanan. Pagkatapos sa area imong kaugalingon, gikan karon ang pasudlon ko diri ang makapadasig lang sa kuha. Praise God. The Lord will bless you. The Lord will bless you. Everybody say, praise the Lord. That's why thy word have I hid in mine heart. Allow the word to penetrate into your heart. Pasudlig yun ang pulong sa imong kasing-kasing. Pag abot diri, pasudli sa imong kasing-kasing. Sabti. Nakasabot pa mo sa akong insulti karon? Mga Tagalog, naunawaan ba niyo yung sinasabi ko ngayon? Sensya na kayo, ha? Matagal-tagal na mga kapatid na hindi tayo nakakapangaral ng Cebuano, no? O na mga Cebuano, mga katigulangan taon din, nga lipay. Kinahanglan, pasudlon nato sama sa pana ang pulong sa Dios, maigo gyud ang atong kasing-kasing. Kung kita kanunay maigo sa Word of God, di ta maglikay-likay, igo na pud ko, igo na pud ko. Ayaw paglikay sa Word of God. Pana na siya. Sakit tinuod ang Word of God, labinaw na kay samad, pero waka kabalo man ikaayon nimo, magmahimsog ka na pagkahuman. Naigugman Diyos nato, mo nang kinahanglan higugmaon pod nato siya. Kung kita naigugma sa Ginoo, atong tipigan ang iyang mga sugo, atong tumano ng iyang mga sugo. Pagkahuman, ang iyang pulong itago nato sa atong kasing-kasing, o niya ato nang himuon nga kusog sa atong kinabuhi. Basahon na itong Word of God, paminahon na itong Word of God, pagkatapos pasagdan na ito nga mo trabaho ang Word of God sa atong kinabuhi. Kay ang Word of God, mura na og kwan, na ikinabuhi na, inigpasulod ni mo diri, inigpasulod ni mo diri. Pagkatapos pasagdan ni mo, bisan sa gabi mo lihok na. Nagalihok ang pulong sa Dios. Mahigda ka puno kag Word of God sa gabi, mo lihok ang Word of God, tagang kag vision. Mubangon ang Word of God, mudako na sa imong kinabuhi. So, niya nagalam nimo, mudako na pagkatapos makit-an nimo kung sa ibuhaton sa imuha. Ang tanang panalangin, ihatag sa imuha. Hallelujah. Then, let us obey the Word of God. Anay kong masakuhay ko ng Ginoo, mao ang nagatuman sa akong mga sugo. Ginatuman ba nato ang pulong sa Diyos? Kaduha, hibaw-an nato ang Word of God. Dapat doon natin knowledge sa Word of God. Asa gani ang pulong, ang verse nga, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of our sins. Asa gani ang I and my Father are one. Asa gani ang he that believeth and is baptized shall be saved. Naibawan ninyo yung Word of God? Natunan ninyo ang Word of God? Doon ay duha kami in Greek words sa pagkahibalo. To know. Mental, ang but pasabot, oida. That is mental knowledge. Nakaibaluta sa atong mental sa Word of God. Then, experiential knowledge is ginosko. Experiential knowledge. Na-experiensyahan nato ang Word of God, dili lang naibawan sa atong utok ang Word of God, na-experiensyahan nato ang Word of God, kay ato umang gikinabuhi ang Word of God.
we are not only to have a mental knowledge of the Word of God, but we should also have an experiential knowledge of the Word of God. Uy, tinuod yun ang Word of God, kaya nitabo sa akong kinabuhi. Tanawa, inikatag ni mong tights, pagtaos di panalanginan ka sa Diyos, sa imong kinabuhi. Tinuod yun ang Malakay, chapter 3, verse 10. Kaya nitabo yun na sa akong kinabuhi. Ask and it shall be given unto you. Kamemorize ka na, uy, tinuod yun na, kay sige kong pangayo, gihatag lagi sa Ginoo sa kuwa. Gusto ninyong may bawaan ang Word of God? Gusto ninyong makasulod ang Word of God sa inyo, ha? Kuhaon na to ang hugaw ug ang dautan. Pagawason sana to ang hugaw ug dautan. Kinahanglan ma-detoxified ang atong espiritual nga kinabuhi. Makuha ang tanang hugaw ug dautan. Filth in Greek is roparia, which means rubbish, excrement, nastiness, and decay. It is a depressing and repulsive word in the Greek. Kanang roparia nga pulong, kana igsoon nagahisgot sa kanang kabaho, nagahisgot og kanang excrement, kanang hugaw, kanang basura, kanang decay, bahaw, baho tanan na diya. Kuhaon usa nato na. Unsa man ang baho sa imong espirituhanong kinabuhi? Basig bakakon ka pa. Baho na sa imong espirituhanong kinabuhi. Kuhaon. Basig mahilig ka sa chismis. Baho na sa imong kinabuhi. Kuhaon na. Basig mahilig kang mudaot sa uban. Kuhaon na. Basig mahilig ka o ka ng away-away. Kuhaon na. Basig mahilig kang mubasa og bomba nga comics. Basura. Kuhaon na. Kuhaon sa tanan. Basig ikaw dunay kapait sa imong kasing-kasing. You that expect so much in life, and then the reverse happens, you tend to become bitter before the Lord. Ang kapait dili sa Ginoo. Kinsay na matiyag anak dinhi. Kinsay na matiyag bana. Uy Ginoo, unsa man ka oy? Pagkabuutan sa akong bana imong gikuha. Tanawa karon wa na koy daog-daogon. Tanawa Ginoo karon wa na koy kwilyuhan. Nianhi ko sa simbahan. Nakitaan ko ni Pastor Kibuloy. Parehag yun dagway sa akong bana. Buutan ra bagyod para sa akong bana. Pero pag kwilyo na ako, di man ay pwede. Everybody say, praise the Lord. Mga kababaynhan, ginasunod ba ninyo ang Ginoo? Kaya di mo musunod sa Ginoo, kung sa inyong attitude sa inyong bana, maupunta inyong mahimong attitude sa kuha. Usay, gidaog-daog din yung bana, pag-abot din abi nyo madaog-daog po ninyo ang inyong pastor. Oy, daghang mga sawang nangaigo. Pero kamaturan. Ay magtago sa kamaturan. Mga bana, nganong nahitabo na sa inyong kinabuhi, kaysa bago pa mong minyo, nagilugay mong gahom sa imong asawa. Nya imong asawa, wa mo surrender sa imong pagbuot, nya mingon ka, para ba'y gubot, sige na lang. Sige na lang. Gikan adto, hangtod karon naniguwang na mo ang inyong sitwasyon sa kinabuhi, maura sa gihapon. Mao lang inigawas nimo. Makigsulti ka sa imong mga higala. Moingon dayon ka pagkahabot na sa decision making. Mananghid sa ako ni Commander. Praise God. Praise the Lord. Well, gwapo na kung kana nakahatag og maayong resulta sa inyong panimalay. Pero dili na gwapo, inigabot na ninyo sa inyong horizontal o sa inyong vertical relationship. Sabi na mga asawa, ako napaibawan. Pag-abot ninyo sa inyong relationship sa Dios, isubmit ninyo inyong kaugalingon. Dili na ni pareha sa inyong bana, ang Ginoo na ang inyong katubang sa pagkakaroon. Pinaagi sa magbalantay.
Hallelujah. So, ang pananaw ninyo sa kuwa, dili na ko tawhanon. Amen? Sa inyong pananaw, sa inyong pastor, spirituhanon. Nga naman, nag-represent ko sa Ginoo. Lainan ninyo ang relationship ninyo sa Ginoo o sa inyong bana nga gi-represent sa inyong magbalantay. Gi-represent na ako ang Ginoo, ako inyong makita, bisan ako taong sama ninyo, yano kaayo sa inyong tubangan, pero pagabot na sa relationship nga spiritual, lainon ninyo na. Dili mo masayop ni anang dapita. Kay sa spiritual, isaray nagabuot, isaray commander-in-chief. Sa iyang pangalan, ang Ginoo. Mao nang niyanhi ko, dili para magpahimuot og tao. Dili para magpahimuot og tao. Dili ko magpahimuot sa inyo. Dili ko magpahimuot og babae. Ingon ang sa babae, diha ka di mapareha sa akong bana, pastor. Kay akong bana, basta di na kumutingog mo anan ako. At tumanday akong bana, pikpiko na iko. Day, paglipay taon diha. Pagabot din simbahan, nagya pa na akong gibuhat. Abi na ako, madala na ako si pastor sa ikong nana. Uy, nakalimot ko, di ba di akong bana na. Magbalantay man day sa Ginoo na. So, anay tabul sa man. Pagabot ni mo diri. Nabali ang atong sitwasyon. Ako na igso nang di mo tingog ni mo muwan ako. Ikaw na karon ang nag-uul. Unsa kay akong salas Ginoo no? Praise God. Labon din, naghuna-huna ako sa pagtukod sa 7-story apartment complex. Maunay dapat nga atong relationship sa Ginoo. Basta di na gani mo tingog ang Ginoo nato, mabalakan na ta. Kay nga naman, siya ang nagabuot sa tanang butang. Siya ang Diyos nato. Maunay dapat pagkay mo nang ginimo, giuli na nimo ang himaya sa atong buhi nga Dios. Anak ka na niya, nakapasakop ka na sa iyang pulong, ug ikaw nakadawat na sa iyang pulong. You know, we don't have a choice whether or not to receive God's word. We are to humbly accept what comes. God gives us what is good for us. He gives us what we need. The Holy Spirit applies it in our lives. That's why when you come, you have to believe. You have to trust Him because God's purpose for you is the ultimate good of your soul. Wala gyud tuyong dautan ng Diyos ninyo, girepresent na ako ang Diyos, ako iyang magbalantay. Wa gyud tuyong dautan ng inyong pastor sa inyo ha. Wa gyud tuyong dautan nga makadaot sa inyo ha. Mao nang iniganhin ninyo, sandig na lang mo sa Ginoo. Pagsalig mo sa Ginoo. Kaya ang tanan tuyo niya sa imong kinabuhi, masabtan nimo dili. Ang tanan tuyo niya sa imong kinabuhi, kaayuhan lang ang tuyo niya sa imong kinabuhi. Ang tuyo sa Dios sa imong kaayuhan lang tanan. Kung pananglitan na ungkat niya imong kinabuhi, na igo kagamay, mga igsoon, ayaw pagdumot sa Dios. Kay iya lamang uli ang maayong relationship niya sa imuha. Kani si pastoroy, personal kayo magwali. Na-discover na hinuon ang among kinabuhis balay, nga ako'y commander dito, ang akong bana, mo'y under na ko. Dili daw ta na. May na, kinalang gani igsoon inyong itugyan sa Ginoo na. Pagkatapos mo yung ka, Ginoo, dili na ako ni gustong may tabo sa among balay, nga akong asawa, may ako'y commander-in-chief. Pero di po ko mag-commander-in-chief, kini nga akong bana, wapoy desisyon. Ang iyang po nimo mauni. Ginoo magampu ko nga kining akong desisyon nga murag lalaki. Mubalhin ngadto sa akong bana nga may lalaki. Ug ang iyang pagkaway desisyon nga murag babae, mubalhin diri sa kuha aron mosunod na lang ko sa iya. Mga bana, usahay rebuke pud na sa inyo ha. Kay nga naman, nga gikuhaan mo og desisyon sa Ginoo. Gikuhaan mo og desisyon sa Ginoo. Nga naman, kay kung kamo po'y padesayron, usahay dili kayuhan ang inyong paingnan. Dali mo dako inyong ulo, ug dali mo gamit sa inyong power of decision ng authority, ingon nga lalaki, paingon sa dili maayo. Kadugayan ninyong pamilya, di na inyo dadon sa simbahan. So samtang inana pa, ang makitaan sa Dios sa mga bana, ang desisyon ni hatag yun sa asawa. Kaya ang asawa sa di makadecide, paingon tanan sa simbahan. Praise the Lord. Hoy, doy, bangon na diya, doy. Simba ta karon doy. Kung
nga desisyon, yuli na sa bala. Musimba pa kahamba na? Usahay di na. Say mo yun, kapoy korona. Ikaw naman naman dito. Mo nang kuha ang kagdesisyon na ihatag sa imong asawa. Igsoon, iuli nato ang order sa panimalay. The Bible says that the head of Christ is God, the head of the man is Christ, and the head of the man, the woman is the man. Mo nang order sa panimalay. Pakanana na, orderly na. Lalaki, tanang mga lalaki, mo nang diri dagang kay mga babae, members. Kaya dagang mga babae gusto magpasakop sa Ginoo. Nganon dili kay daghang bana. Mga gahig ulo ning mga banahan ni. Dapat sila mangunay sa ilang mga panimalay nga dalhon nila paingon sa Ginoo. Dili mga igsoon. Mo nang gahi makabig ang mga bana. Okay. Palakpakan nato ang Ginoo tungod sa mga bana. Palakpakan nato ang Ginoo tungod sa mga banang niya dinhi. Nga nagpasakop na sa ilang ulo nga walay lain kundi ang Ginoo. Abi tayo lalaki ni reklamo igsoon karon lang bago sa kuha. Si pastor, sao man ako ni asawa perti manggahiyag ulo eh. Ingko brad ikaw di ka gahig ulo. Tanaw nato imong record sa spiritual. Kisa imong ulo brad si Kristo. Gituman nimo si Kristo mayo sama nga gusto nimo ang imong asawa tumanon kanya kay ikaw ang ulo sa imong asawa. Pagtanaw sa record, kay kausaran ni Simba sa isa katuig. Ingko ay reklamo, kaya ang imong relationship sa imong asawa, mo na imong relationship sa imong ulo nga mao si Kristo. Ayaw sa imong relationship sa Ginoo, kay sa imong ulo. Pagka naayo na, automatic ang imong asawa, magpasakop na. Mao niya nakapugong sa atong mga pagampo, sa atong mga panimalay. Dili dayon mo flow ang panalangin tungod kay wata masayod aning mga pulong sa Dios nga kamatuoran. Mao ni ang naghigot sa atong mga kamot nga hangtod karon sige tag-ampo pagkatapos ang Ginoo mo tubag na unta pangitan niya sa ulo. Sa may ulo diri. Muingon ng babae, Ginoo diri. Tanaw sa Ginoo sa kasulatan, ang ulo ni sa lalaki si Kristo. Sa to pa, ako si Kristo, ang lalaki may akong tagaan. Wa man ang laki diha. Ang babae man, hinino, posponsa na to. Dayon niya na lang daya, bisan ikaw ang nag-decide diha, sige na lang, usa na lang. Ato sa ngayuhon imong bana. Everybody say, praise the Lord. Naligon ba ang Ginoo suway katapusan? Mga mga lalaki sa inyong mga panimalay, kasi nahin ninyo ay inyong mga asawa. Lalimang ka sila ga-decide patapos galingkod lang mo diya ipasagdan ninyo. Ayaw mga igsoon. Muingin mo Ginoo kanang akong asawa dapat ako'y nasa iyang katungdanan karon. Dapat ang security mabati sa akong asawa nga nagasunod sa kuwa kay ako usa ka maligdong nga bana. Number 1 sa akong sa akong vertical nga relationship sa imuha. Matarong ko Ginoo. Wa gyud mabaso lang akong asawa sa akong spiritual relationship o sa akong spiritual nga pagpangalagad. Ikaduha Ginoo sa akong pag-provide horizontal na ako nag-una sa akong asawa sa akong panimalay. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkatapos sa akong isikatao, pagkatapos sa tanang bahina sa tanang area sa akong kinabuhi, wa gyud kay kasulti Ginoo. Ang panalangin igsoon pangayo nimo dili pagka nakitan sa Dios nga gikinahanglan nimo, ibuo na lang na sa imo. Makadawat tag panalangin sa mga pulong sa Dios. Importante gyud ang Word of God. You should abide in the Word of God because that is where your blessings will come. Blessings dili lang financially ang hisgutan, dili lang material. Tanang klaseng blessings. Mental blessings, spiritual blessings sa pulong sa Dios, sa mga visions, pagpakisayod sa Dios, sa kasiguruhan, assurance sa imong salvation na anytime right now that the rapture will take place, you will go with Him. That is your assurance. Don't put your assurance on religion. Don't put your assurance on graven images. Don't put your assurance on tradition because tradition, religion, graven images will never give you the assurance. That's not what God said. Your assurance remains on the Word of God. Jesus Christ ang pulong sa Diyos. Na diha. So diha ta nagaampol son o diha ta nagaadto sa atong mga kasiguruhan sa kinabuhi. Ingon nga mga disciple sa Ginoo. Alang ninyo
nga makaigsunan nako diya sa Sugbo diri sa tibuok Mindanao. Ako magampo para sa inyohang mga pagpanginahanglan. Ning takna karon amahan nga balaan, nagampo ko para sa akong makaigsunan diya sa Cebu. Ang Dios manalangin kaninyong tanan o diri sa tibuok Davao City, sa tibuok Mindanao nga mabuti ni atong tingog. Ang tanay yung pagpanginahanglan, panalangin mo sa Diyos, yung pagpaminaw nini mga pulong sa Diyos, ay nadunggang karon. Ang panalangin sa Diyos, ang mga kamot niya, maanhan ninyo. Kamu may mga balatian, ihatag sa Ginoo ang inyong balatian. Ayaw dawata ang inyong balatian, ihatag sa Ginoo nining takna karon. Ug pinagi nining pagampu sa pagtuo, mamaayo ka ning takna karon in Jesus name. Ihatag gyapon imong problema, kuhaa sa imong problema, ihatag sa iya. Pagka magihatag nimo imong problema, pasagdi didto ang Dios may mangitaw kasulbaran ni anang mong problema ha. Ay mong buhaton karon, muluhod kag muday kung muyon ka. Salamat Ginoo tungod kay imo kong gipanalanginan sa espirituhanong pagpanalangin. Naibalo ko ang kaluwasan sa akong kalag imong gihatag. Ang tanan akong pagpanginahanglan din his kalibutan imo gyapon ihatag kay imong gisaad. Ning takna karon in Jesus name. Ang panalangin, maanha ka ninyo nga tigpaminawan. Ang Diyos manalangin ka ninyo. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.